Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2001 hanggang Kabanata 2010. Kabanata 2001. Pagkatapos ng laban na iyon, ang mga estudyante ng Sky Palace ay madalas na nagtatalo kung sino ang mas malakas, si Hansen o si Lone Bambo. Gayunpaman, ang mga talakayan ay hindi kailanman nagbigay ng anumang sagot. Si Lone Bambo ay naging isang Marquis, ngunit si Hansen ay nanatiling isang Earl. Kung magkakaroon sila ng rematch, hindi ito mangyayari sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang pagganap ni Hansen sa laban ay nagbigay sa kanya ng malaking respeto mula sa lahat ng mga estudyante ng Sky Palace. Ang susunod na ilang round ng pagsusulit ay walang kahirap-hirap. Nanalo siya sa bawat laban at nakamit ang unang pwesto sa mga pagsusulit sa klase ng Earl. Nakatanggap siya ng pahintulot na bisitahin ang banal na bahay, at doon, natagpuan niya ang kasanayan sa kutsilyo na Under the Sky. Nakatanggap din siya ng higit pang Fenghao Pills at isang kayamanan ng Marquis bilang gantimpala. Ang pangalan ni Hansen ay sikat sa Sky Palace, ngunit hindi siya nagbigay ng pansin sa pagkilala. Tumutok siya sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa kutsilyo sa bahay. Si Eugene ay sobrang mayabang nang lumapit siya sa mga mayayamang tao upang kunin ang kanyang mga panalo. Sa isang mapagmataas na tingin, sinabi niya, "Dinala ko sa inyo ang kontrata. Dinala ba ninyo ang ani?" Ngumiti ang isa sa mga lalaki at inutusan ang kanyang katulong na bigyan si Eugene ng isang kahon. Ngumiti siya at sinabi, "Natalo nga kami. Nakakatuwang panoorin, at sulit ang pagkatalo dito. Ang nararapat sa iyo ay nasa loob." "Salamat." Tinanggap ni Eugene ang kahon at tiningnan ang mga laman nito. Ngumiti siya na parang bulaklak. Hindi hinanap ni Yonsui si Hansen sa loob ng ilang araw. Alam niya na hindi maaaring magkaroon ng masayang pagtatapos sa pagitan nila, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa kanya araw-araw. Matapos kunin ni Hansen ang sulatin, mabilis niyang natutunan ang kasanayan sa kutsilyo. At gaya ng inaasahan, kasama ang kanyang Heavenly Go, Dangshan Sutra, at Sky Palace bilang base, madali siyang naging komportable dito. Umunlad siya ng malaki sa loob lamang ng ilang araw. Ang kasanayan sa kutsilyong ito ay may isang malaking kapintasan. Hindi ito dahil hindi tama ang pagganap ni Yonsui. Matapos mismo niyang sanayin ang kasanayan, mabilis niyang natuklasan ang problema. Mayroon si Hansen ng disenteng pag-unawa sa teksto ng Sky Palace. Gamit ang Heavenly Go at ang Dangshan Sutra, mayroong paraan upang maitama niya ang problema ng hindi na kailangang matuto ng textless book. Sa ganoong paraan, magagawa niyang gawing halos perpekto ang Under the Sky. Kung malalaman na hawak ko ang kasanayang ito sa kutsilyo, kapag ginamit ko ang Dangshan Sutra at Heavenly Go, paniniwalaan ng mga tao na ginagamit ko ang Under the Sky. Kung mag-iingat ako, hindi iisipin ni Yisha na ako ay dollar. Nais ni Hansen ang kasanayang ito ng sobra, at isa iyon sa mga dahilan. Kung hindi, hindi niya magagamit ang Dangshan Sutra at Heavenly Go. Kung wala ang mga ito, mas mahina siya, na nakakainis. Hindi nakita ni Hansen si Yonsui, at hindi rin siya nagplano na makita siya. Ngunit kung sakaling magkita sila, ipapakita niya sa kanya ang nabagong bersyon ng Under the Sky. Pumunta si Hansen sa ikapitong palapag ng White Jade Building. Hindi niya nakita si Yonsui, kaya nagpa siyang sumipsip ng Jade Air at i-level up ang kanyang Jade-eskan. "Kapatid na Hansen, kumusta ka kamakailan?" Nakaupo si Hansen malapit sa isang lumang puno, nagbabasa. Lumipad si Eugene patungo sa kanya sakay ng kanyang alagang hayop. Ngayon, si Eugene ay mukhang isang tunay na mayamang tao. Nawala na ang Jade Knight Crane na ginamit niya dati, at ngayon ay nakasakay siya sa isang berdeng lumilipad na dragon. Ang kanyang baluti ay napalitan ng isang bagong set na mukhang napakahalaga, at pinalamutian din siya ng iba't ibang alahas. Mukhang napakamalakas niya. Hindi masama. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Hansen kay Eugene, tumangala mula sa kanyang pagbabasa. "Kapatid na Hansen, binigay ko sa iyo ang aking Fenghao Pills, ngunit hindi mo ginamit ang mga ito sa pagsusulit." Ngumiti si Eugene. "Sinabi mo na binigay mo ang mga ito sa akin bilang regalo ng libre. Sinasabi mo ba na gusto mo na silang ibalik?" tanong ni Hansen nang walang pakialam. "Siyempre hindi. Ikaw ang may-ari ng mga pills. Bakit ko naman gustong ibalik ang mga ito?"
Sinasabi ko lang na may isang tao na gustong bilhin ang mga ito. Nang makuha mo ang unang pwesto, nakatanggap ka ng mas marami pang mga ito. Gusto mo bang ibenta ang mga binigay ko sa iyo? Maganda ang presyo, paliwanag ni Eugene, gumawa ng isang malawak na kilos gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ako nagbebenta, sabi ni Hansen, pagkatapos ay bumalik sa kanyang pagbabasa. Sumilip si Eugene, at nakita na sinusubukan ni Hansen na matuto ng mga populasyon sa rehiyon ng mga Xenogeneics, ngumiti siya at sinabi, kapatid na Hansen. Naghahanap ka ba ng mga Xenogeneics? May alam akong magandang lugar na maaari mong puntahan. Interesado ka ba? Oo, sabihin mo sa akin. Tumingin si Hansen sa kanya. Matagal na siyang naghahanap at hindi pa siya nakakahanap ng lugar kung saan makakapatay siya ng maraming Earl sa loob ng maikling panahon. Ang bawat lugar ay may ilang uri ng kapintasan. Ang populasyon ng halimaw sa Old Night Island ay sobrang kalat-kalat at mahirap maghanap ng malalaking grupo ng Earl Xenogeneics doon. Ang mga Xenogeneics sa Xuanyuan Cave ay nakatago at karaniwang kailangan mong maghintay na hanapin kanila. Ang bawat lugar ay may kapintasan, at walang kahit isa na may malalaking grupo ng Earls. Nakita ko na ang polyeto na ito dati, sabi ni Eugene. Ibinabahagi ito sa ibang mga estudyante, kaya syempre wala dito ang mga talagang magagandang lugar. Alam ko ang isang pribadong isla na may maraming bihirang Xenogeneics. Karamihan sa kanila ay Earls din. Kung pribado ito, paano ako makakapasok? Tanong ni Hansen. Tumawa si Eugene at sinabi, dati, hindi ka makakapasok. Ngunit ngayon, iba na ang mga bagay. Ikaw si Hansen. Sa puntong ito, sino ang hindi nakakakilala sa pangalan mo? Ang pagiging Knife and Sword Master ay hindi biro. Teka, kailan ako binigyan ng titulong ito? Naisip ni Hansen na ang label ay parang luma na. Hindi ka ang Knife and Sword Master ng mag-isa, sabi ni Eugene. Hindi naintindihan iyon ni Hansen, kaya naghintay siya. Si Eugene, nakikita ang pagkalito ni Hansen, ay umubo at sinabi, gumagana lang ito kapag kayo ni Lone Bambo ay magkasama. Alam mo ang reputasyon ni Lone Bambo dito. Kung itinuturing ka ng mga estudyante ng Sky Palace, isang outsider, na kapantay ni Lone Bambo, dapat mong malaman kung gaano kataas ang reputasyon mo. So, ako ba ang Knife Master o ang Sword Master? Tanong ni Hansen na may ngiti. Wala, hindi kayo maaaring paghiwalayin. Kayo ay parehong Knife and Sword Master. Walang Knife Master, at wala ring Sword Master. Pagkatapos ay nagbago ang tono ni Eugene. Ang isla na sinabi ko sa iyo ay tinatawag na isla ng bihirang hayop. Ang isla na iyon ay pag-aari ng pangalawang elder. Sobrang pinahahalagahan niya ito, kahit ang kanyang mga estudyante ay hindi maaaring pumunta doon. Tanging ang mga nasa kanyang dugong lahi ang maaaring pumasok at manghuli doon. Ang elder ay may isang batang anak na lalaki na nagngangalang Shi Beifeng at hinahangaan kanya ng sobra. Gusto kanyang anyayahan na manghuli doon. Mayroon bang ganito kagandang lugar? Tumingin si Hansen kay Eugene na hindi makapaniwala. Siyempre, pero may isang kondisyon. Gusto kanyang tulungan na mahuli ang isang Xenogeneic. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Eugene ang tunay na layunin ng lahat ng ito. Ang isla ng bihirang hayop ay isang kamangha-manghang lugar. Mukhang isang isla lang ito, ngunit ang mga nobles ng anumang ranggo ay maaaring pumasok. Dadalhin sila sa iba't ibang lugar sa buong isla, at parang nasa iba't ibang isla talaga sila. Ngunit ang mga nasa parehong antas lang ang maaaring lumitaw sa bawat lugar. Gusto ni Shi Beifeng na mahuli ang isang Earl Xenogeneic para maging alagang hayop, ngunit espesyal ang Earl Xenogeneic na iyon. Nagtipon siya ng ilang mga koponan upang subukan na mahuli ito, ngunit wala sa kanilang mga pagtatangka ang nagtagumpay. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang tulungan ni Hansen. Kabanata 2002. Sa labas ng isla ng bihirang hayop, isang dosenang mga estudyante ang nakatayo sa pasukan, nakatingin sa paligid. Mukhang naiinip na sila habang naghihintay. Isang estudyante ng Sky ang nagsalita kay Shi Beifeng sa isang naiinis na tono. Kapatid na Shi, masyadong mayabang si Hansen. Pinaghihintay niya tayo ng matagal, at halatang hindi niya seryoso ang iyong imbitasyon. Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Malamig na tumingin si Shi Beifeng sa lalaki. Kung kaya mong makipaglaban kay kapatid na Lone Bambo sa parehong paraan na ginawa niya, masaya akong hihintayin ka ng ganito katagal. Kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Matapos marinig ang sagot ni Shi Beifeng, nakaramdam ng kaba ang estudyante. Tumalikod siya, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi na nagsalita. Naghintay pa sila ng kalahating oras, at sa wakas, isang Jade Night Crane na walang paa ang dumating.
Nang lumapag ito, isang lalaki na nakasuot ng puting baluti ang lumutang pababa sa harap ni Shi Beifeng. Kapatid na Hansen, salamat sa pagtulong sa amin. Ngumiti si Shi Beifeng at yumuko. Tiningnan ng mga estudyante si Hansen. Hindi siya mukhang isang sikat na elite na nakalaban kay Lone Bambo. Walang problema, kinuha ko ang iyong pera, kaya ikaw na ang aking amo. Dapat kong gawin ito para sa iyo. Ngumiti si Hansen. Tumango si Shi Beifeng at sinabi, pera na sa isla ng bihirang hayop. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga detalye habang naglalakbay tayo. Pinag-isipan ni Shi Beifeng ang sinabi ni Hansen. Hindi siya natatakot na gumastos ng pera, ngunit kinasusuklaman niya ang mga taong kumukuha ng kanyang pera ngunit hindi ginagawa ang trabahong ipinagagawa sa kanila. Mahal si Hansen, pero kung kaya niyang gawin ang trabaho, sulit ang presyo. Sinundan ni Hansen si Shi Beifeng patungo sa isla ng bihirang hayop at ipinaliwanag ni Shi Beifeng ang trabaho. Ang nais mahuli ni Shi Beifeng ay isang mutant na Earl Xenogeneic. Ang pangalan nito ay Kristal na Kirin. Nakatira ito malapit sa Bibo Lake, at ito ay isang Xenogeneic na nakahanay sa tubig. Ang Kristal na Kirin ay maaaring lumipad, tumakbo, at lumangoy. Ginagawa niya ito sa mataas na bilis. Ang kanyang mga kaliskis ay napakamatigas din. Kailangang gumamit si Shi Beifeng ng sandata ng King Class para masira ang mga kaliskis. Ngunit kahit na ganoon, ang mga pag-atake ay hindi tumatagos kundi hanggang sa balat lamang. Ang Kristal na Kirin ay gumagalaw ng napakabilis, at may posibilidad itong tumakas tuwing nasa panganib ito. Mas mahirap din siyang manghuli kapag nasa lawa siya. Nagtungo na si Shi Beifeng sa lugar na ito kasama ang ilang pangkat ng mga mangangaso, ngunit hindi nila nahuli ang isang Kristal na Kirin. Ang mga sugat lamang ang nakuha nila mula sa isla. Kaya sa huli, wala silang magawa. Narinig ni Hansen ang sinabi sa kanya, at naisip niya, mutant Xenogeneic. Dapat kainin ito. Sayang naman na gawing alagang hayop. Kung alam ng iba ang iniisip ni Hansen, idedeklara nilang baliw siya. Napakabihira ng mga mutant Xenogeneics, at para sa mga normal na naninirahan sa Geno Universe, ang pagkain ng isang mutant ay magiging sayang. Kapatid na Shi, siguraduhin kung naiintindihan ko. Tutulungan kita na mahuli ang Kristal na Kirin na ito, at bilang kapalit, bibigyan mo ako ng 1 buwan para manghuli ng mga Xenogeneic sa buong isla. Tama ba ako? Tanong ni Hansen kay Shi Beifeng. Ibinigay ni Shi Beifeng kay Hansen ang isang beast tablet, at sinabi niya, ito ay isang permit na nagbibigay sa iyo ng access sa lugar na ito. Maaari kang pumunta dito gamit ang card na ito. Kahit na mabaigo ka o magtagumpay, maaari kang bumalik anumang oras. Kinuha ni Hansen ang tablet at sinabi, napakabait naman. Matapos kong mahuli ang Kristal na Kirin na ito, ibabalik ko ito sa iyo sa loob ng 1 buwan. Ang isla ng bihirang hayop ay mas malaki kaysa sa Old Night Island, at mas marami pang mga high-class Xenogeneics doon. Habang naglalakbay sila, nakita na ni Hansen ang maraming Earl Xenogeneics. Ngunit nagmamadali si Shi Beifeng na mahuli ang Kristal na Kirin, kaya hindi na siya nag-abala sa ibang mga Xenogeneics. Ang Bibo Lake ay 800 milya ang lapad, at maraming iba't ibang mga hayop ang nakatira dito. Paminsan-minsan ay nakikita ang mga water dragon na naglalaro sa dalampasigan. Mahalaga na magkaroon ng mabuting ama. Ang mga Xenogeneics dito ay mataas ang antas, at maganda din ang kalidad. At kung ihahambing sa Xuanyuan Cave at Old Night Island, talagang marami sa kanila. Bamantong hininga si Hansen. Sinabi ni Shi Beifeng sa kanyang mga manggagawa na magtayo ng kampo sa malapit na kagubatan. Doon, hihintayin nila ang pagdating ng Kristal na Kirin. Ang Kristal na Kirin ay halos palaging nasa ilalim ng tubig, ngunit masyadong maraming Xenogeneic sa ilalim ng ibabaw ng lawa. May mga marquises din doon. Masama para sa atin ang makipaglaban sa ilalim ng tubig, kaya kailangan nating maghintay na lumabas ito sa lawa. Sa susunod na ilang araw, tiyak na lalabas ang Kristal na Kirin. Lalabas siya sa ibabaw para kainin ang mga berdeng bulaklak, ngunit hindi ko alam ang eksaktong oras. Magiging ilang oras sa loob ng susunod na ilang araw. Turo ni Shi Beifeng sa mga berdeng bulaklak habang nagsasalita siya. Kung gayon, maghintay na lang tayo. Tumango si Hansen. Kapatid na Hansen, paano mo planong mahuli ito? Kailangan mo ba ng tulong namin? Tanong ni Shi Beifeng. Maaari mong ihanda ang kulungan para sa Kirin, pero kaya ko nang bahala sa iba, sabi ni Hansen, tumayo siya at tumingin sa paligid. Bago lumabas ang Kristal na Kirin, maglalakad-lakad ako sa paligid ng lawa para masipsop ko ang magagandang tanawin nito.
Matapos umalis si Hansen, isa sa mga estudyante na nasa tabi ni Shi Beifeng ang nagsabi, "Kapatid na Shi, masyadong mapanganib ba si Hansen? Ang kristal na kirin ay napakasindek, at kung mabibigo tayo, kailangan nating maghintay ng isa pang buwan." Sinasabi niya iyon dahil kaya niyang gawin iyon. "Maghintay ka at tingnan kung totoo iyon," sabi ni Shi Beifeng matapos mag-isip ng ilang sandali. Lumakad si Hansen sa paligid ng lawa at naglakad ng 100 milya. Nakakita siya ng ilang Earl Xenogeneics, at iba sila sa mga nasa Old Night Island. Parang lahat ng Xenogeneics na nakita niya ay mga bihirang species. Bigla, narinig ni Hansen ang mga pag-splash mula sa lawa. Tumingin siya sa likod upang tingnan. Doon, nakita niya ang isang puting dragon na kalahati ng nasa labas ng tubig. Naglalabas ito ng ambon na parang sumisipsip ng kapangyarihan ng lupa. Isa pang bihirang Marquis Xenogeneic. Pinanood ni Hansen ito ng ilang sandali bago bumalik sa kampo. Maganda kausap si Shi Beifeng. Nag-usap sila ni Hansen, at nalaman niyang maraming alam ito. Palagi siyang may mga nakakaaliw na usapan, at pinipigilan niya ang mga usapan na maging boring. Swerte si Hansen at ang iba pa. Matapos maghintay ng isang araw lamang, nakakita sila ng paggalaw sa lawa. May isang bagay na lumitaw na kasing laki ng elepante, isang kirin na may mga kaliskis na parang jade. Ang mga sungay ng kirin ay kumikinang na parang mga bituin. Umakyat ang kristal na kirin sa dalampasigan, at doon, nagsimula itong kumain ng mga berdeng bulaklak. Tumigil ang mga tao sa kagubatan sa paghinga. Ayaw nilang alertuhan ang kirin sa kanilang presensya. Alam ni Hansen ang kapangyarihan ng kristal na kirin, at ang mutasayon nito ay nagpalakas ng bilis nito at nagpalakas ng mga kaliskis nito. Kung ihahambing sa iba na nasa parehong antas, ito ay napakamalakas. Ngunit para kay Hansen, ito ang pinakamadaling uri na pakitunguhan. Lumabas ang mga sapatos ng kuneho sa ilalim ng mga paa ni Hansen. Tumakbo siya patungo sa kristal na kirin na ikinagulat ng hayop. Nagdere ito ng mga patak ng tubig kay Hansen at sinubukan nitong umatras pabalik sa Bibo Lake. Inilahad ni Hansen ang isang kamay na kumikinang na parang jade. Sinampal niya ang kristal na kirin sa likod. Lumitaw ang simbolo ng pagong doon at ibinaba nito ang bilis ng nilalang sa isang pag-crawl. Pagkatapos ay dinala ni Hansen ang kristal na kirin, na ngayon ay naglalakad ng dahan-dahan na parang pagong, patungo kay Shi Beifeng. Kabanata 2003. Hindi pa nakakareact ang mga tauhan ni Shi Beifeng. Hawak pa rin nila ang kulungan habang nakatingin sila sa gulat sa natatarante na kristal na kirin. Inangat ng kristal na kirin ang sarili mula sa lupa. Nais nitong lumipad, ngunit hindi nagtagal, bumagsak ulit ito. Tinapik ni Hansen ang ulo ng kristal na kirin, at tulad ng isang pagong, halos hindi ito gumalaw. Kinuha niya ang kristal na kirin at inihagis ito sa kulungan. Pagkatapos, sinara niya ang pinto ng kulungan. "Kapatid na Shi, natapos na ang misyon. Okay, kailangan ko nang umalis. Ibabalik ko sa iyo ang tablet sa loob ng 1 buwan." Pagkatapos noon, sumakay si Hansen sa kanyang walang paa na crane at umalis. Ganun lang. Nabalik sa ulirat ang mga tao. Tumingin sila sa nakakulong na kristal na kirin na parang naguguluhan. May isang bumantong hininga at nagsabi, nang lumaban siya kay Lone Bamboo, tanggap naman ang laban. Pero kapag lumaban siya sa mga normal na Earls, wala silang pag-asa laban sa kanya. Kahit ang mutant na Earl Xenogeneics ay madaling mahuli. Siguro siya na ang pinakamalakas. Walang ekspresyon na tumingin si Shi Beifeng sa kanila at sinabi, ang lakas ng isang elite na kayang lumaban kay Lone Bamboo ay hindi ninyo kayang hulaan. Sumakay si Hansen sa walang paa na crane patungo sa isang patag na mesa. Mahirap lumaban sa tubig, at mahirap mag-navigate sa isang bulubunduking lugar. Ang mga bukas na kapatagan ang pinakamadaling lugar para lumaban. Ngunit bago makarating si Hansen sa kabila ng mga bundok, nakarinig siya ng isang ibon sa langit. Isang malaking itim na ibon na 10 metro ang haba, bumababa mula sa mga ulap. Hinugot ni Hansen ang ghost teeth knife at humiwa gamit ang kanyang kutsilyong hangin. Ang katawan ng ibon ay mabilis na nabasag. Xenogeneic Earl Hunted. Black Feather Bird, Xenogeneic Gene Found. Ang isla ng bihirang hayop ay isang magandang lugar para kay Hansen. Maraming Earl Xenogeneics doon, at sa loob ng wala pang 1 linggo, nakuha ni Hansen ang lahat ng Earl genes na kailangan niya. Umabot siya ng 100. Ang walang paa na crane ay nakakain din ng maraming laman ng Xenogeneic. At binigyan din ni Hansen si Bubble ng maraming enerhiya. Umunlad ito at naging isang Viscount. Ngunit hindi pa rin masyadong kapakipakinabang si Bubble. Magagawa nitong magmukhang isang ordinaryong nilalang, ngunit hindi nito magagamit ang kanilang mga tunay na kapangyarihan.
Marami pang natitirang bahagi ng buwan. Sayang naman kung iiwan ko na ito ngayon. Bakit hindi ko gamitin ang pagkakataong ito para manghuli ng ilang marquises? Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang hanapin ang mga ito kapag naging isa na ako. Nangangaso si Hansen ng Earls habang sinisiyasat niya ang lupa, naghahanap ng bakas ng isang marquise. Matapos ay level up ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra, lumakas ang kanyang kapangyarihan. Lumakas ang Super Spunk, ngunit higit sa lahat, ang Dangshan Sutra ay magagamit na ngayon upang bumuo ng isang sequence structure. Magagamit ni Hansen ang Dangshan Aura upang makita ang mga sequence structure, at kaya niyang sirain ang sangkap sa pagitan. Ang paggawa nito ay pumuputol sa kadena ng sangkap. Ngunit ang kapangyarihan ni Hansen ay dapat na sapat na malakas upang sirain ang mga ito, syempre. Kung hindi niya magawa iyon, walang silbi ang Super Spunk. Ngayon, ang Dangshan Aura ay may ibang sangkap na maaaring mag-ugnay sa mga sequence chain, na nagpapahintulot sa kanya na pagsamahin ang dalawang magkaibang kapangyarihan. Katulad ito kung paano magagamit ni Hansen ang kapangyarihan ng espada at kutsilyo ng sabay. Sa paggawa nito, magiging mas malakas siya. Gamit ang kapangyarihan ni Hansen, ang paggamit ng Dangshan Aura para lumaban sa mga nilalang na Marquis ay hindi magiging masyadong mahirap. Ngunit hindi lahat ng sangkap ay nagiging mas malakas kapag pinagsama. Ang ilan ay may mga side effect, kaya gumugol si Hansen ng ilang oras sa pagpapatakbo ng mga pagsusuri. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa mga koneksyon na magagawa niya. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalakas na kombinasyon ay ang Teeth Knife at ang mga kasanayan sa espada ni Lone Bamboo. Matapos pagsamahin ni Hansen ang Double Fly at ang kapangyarihan ng Teeth Knife, ang mga resulta ay mahina. Ang dalawang kapangyarihan ay naging mas mahina. Hindi gaanong marami ang mga marquises sa lugar, marahil dahil ito ay teritoryo ng Earl. Nagtingin siya sa paligid ng kalahating araw hanggang sa makakita siya ng isa na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Ang Zinnegeneic ay nasa ilalim ng mga sanga ng isang puno, at mukhang baka. 3 metro ang taas nito, at ang likod nito ay puno ng mga tinak. Medyo nakakatakot. Nilapitan ni Hansen ang Zinnegeneic at hinugot ang kanyang Ghost Teeth Knife. Humiwas siya patungo sa ulo ng Zinnegeneic. Ang mga sapatos ng kuneho ay nagbigay sa kanya ng bilis, at ang Ghost Teeth Knife ay pinagkalooban ng mga kapangyarihan ng mga kutsilyo at espada. Hindi niya sinubukang gamitin ang mga kapangyarihan ng Super Spunk. Kung ang kapangyarihang iyon ay sisirain ng sequence structure, ang buong katawan ng Zinnegeneic ay matutunaw, kasama na ang Zinnegeneic gene. Magiging sayang lang iyon. Katsa. Kahit na hindi ginamit ni Hansen ang Super Spunk, at ginamit lamang niya ang mga kapangyarihan ng kutsilyo at espada, nagawa pa rin niyang putulin ang ulo ng Marquis Zinnegeneic. Isang malaking ulo ng baka ang gumulong sa lupa, at ang walang ulong katawan ay nagbuga ng dugo na parang bukal. Zinnegeneic Marquis Haunted. Stone Cow, Zinnegeneic Gene Found. Nakaramdam ng pagkadismaya si Hansen. Ang isla ng bihirang hayop ay malas para sa kanya. Marami siyang pinatay na Zinnegeneics, ngunit wala siyang nakuhang Beast Soul. Ginamit ni Hansen ang Ghost Teeth Knife para putulin ang katawan ng Stone Cow. Nakakita siya ng isang puso na mukhang bato, kaya ligtas na hulaan na iyon ang Zinnegeneic gene. Kinuha ni Hansen ang batong puso mula sa dibdib nito, at bigla niyang naramdaman na may mali. Tumingin siya sa likuran niya, at sa bukid, may isang kulay abo na Stone Cow na nakatingin sa kanya na may pulang mga mata. Ang Stone Cow na ito ay mukhang kahawig ng isa pa, ngunit mas malaki. Ang presensya nito ay mas nakakatakot din. Moo! Bago pa man makatingin ng mabuti si Hansen, itinaas ng hayop ang mga paa nito at inihampas pababa. Isang shockwave ang kumalat na parang mga alon sa tubig. Kumalat ito sa mga lumalawak na bilog. Hinugot ulit ni Hansen ang Ghost Teeth Knife at inihampas ito sa shockwave. Ang kutsilyong hangin ng Ghost Teeth Knife ay humiwas sa shockwave, ngunit ang shockwave mismo ay parang mahika. Nang hawakan ng shockwave ang mga daliri ni Hansen, napansin niya na ang baluti sa kanyang mga kamay ay naging kulay abo na bato. Umagang ang Stone Cow, ibinaba ang ulo nito, at itinuro ang mga sungay nito kay Hansen. Nag-alulong ito na parang tren, at nayanig ang lupa sa ilalim ng mga paa nito. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit hindi niya maalis ang pagiging bato. Nagulat siya. Mabilis niyang tinawag ang Red Reaper sa tabi ng ulo ng Stone Cow at pinaghiwa-hiwa nito ang leeg ng nilalang. Kabanata 2004. Humiwa ang karit ng Red Reaper sa leeg ng Stone Cow, ngunit ang tanging nagawa nito ay isang maliit na gasgas. Hindi man lang ito maituturing na sugat. Pagkatapos ng lahat, may pagkakaiba sa antas ang dalawa. Hindi masisisi ni Hansen ang Red Reaper dahil hindi ito sapat na malakas.
Ngunit matapos ang pag-atake, lalong nagalit ang Stone Cow. Lumingon ito at tumingin sa Red Reaper. Itinaas nito ang mga binti nito at inihampas sa lupa para lumikha ng isa pang shockwave. Nabato ang Red Reaper sa ere. Bumagsak ito sa lupa at nabasag parang isang ordinaryong estatwa. Mon. Ang pagbabato ng isang ito ay epektibo. Nadaig pa nito ang Red Reaper na halos usok na lang. Mabuti na lang, hindi ito isang tunay na nilalang, at ito ay isang bagay na hinubog ng isang Geno Art, naisip ni Hansen, nagulat. Napuno ng enerhiya ang katawan ni Hansen, at mula rito, lumikha siya ng isa pang Red Reaper. Muli, umatake ito sa Stone Cow. Nais ni Hansen na makabili ng oras. Sinubukan niya ang The Story of Genes, ang Dangshan Sutra, Jad Eskan, at ang Blood Pulse Sutra, ngunit wala sa mga ito ang nakapagpapalaya sa kanya mula sa pagkabaog. Dapat ko bang gamitin ang Super God Spirit Mode? Sumimangot si Hansen. Ngunit pagkatapos, bigla niyang naalala na mayroon siyang Petrify skill. Medyo iba ito sa pagbabato ng Stone Cow, sapagkat magagamit niya lamang ito sa sarili niya. Ngunit marahil ay gagana ito dito. Ginamit ni Hansen ang Petrify at binato ang kanyang sariling katawan. Pinalalim niya ang kapangyarihan ng epekto, binabato ang kanyang sarili ng higit pa sa nagawa ng Stone Cow. Nang alisin ni Hansen ang kanyang pagkabaog, nawala rin ang pagkabaog ng Stone Cow. Hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang Petrify. Ngumisi si Hansen. Samantala, nabasag na lamang ng Stone Cow ang Red Reaper. Galit na lumingon ito kay Hansen, inihampas muli ang lupa para makagawa ng mas maraming shockwaves. Hinugot ni Hansen ang kanyang kutsilyo at humiwa patungo sa Stone Cow. Ang mga kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay nagsanib sa isa at lumabas sa talam ng Ghost Teeth Knife, patungo sa Stone Cow. Ang kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay tumama sa ulo ng baka. Mayroong isang pagsabog, at ang Stone Cow ay umatras na may malalim na hiwa sa katawan nito. Ang kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay sinira ang mga sungay ng nilalang. Iniling ang ulo nito at tumayo ang Stone Cow. Hindi ito naapektuhan ng pag-atake. Umagang at tumakbo pabalik kay Hansen. Inalis ni Hansen ang kanyang pagkabaog at humiwa muli patungo sa Stone Cow. Ngunit hindi gaanong epektibo ang pag-atake. Kaunting naitulak lamang nito ang Stone Cow, at nabato ulit siya. Ang pabilog na shockwave ng Stone Cow ay isang area of effect attack. Hindi mahalaga kung anong direksyon ang aatake ni Hansen, nababato siya sa tuwing umaatake siya. Habang papalapit na naman ang Stone Cow sa kanya, nagdesisyon si Hansen na huwag na itong hiwain sa pagkakataong ito. Ginamit niya ang turtle. At nang mabato si Hansen sa susunod na pagkakataon, ginamit niya ito sa ulo ng hayop. Isang simbolo ng pagong ang lumiwanag sa ulo ng baka. Naisip ni Hansen sa sarili, hindi mahalaga kung gaano kakalakas, ginagawang mabagal ng turtle ang lahat. Bago muli umatake si Hansen, tumigil ang Stone Cow at lumikha ng mas maraming shockwaves. Ngunit ito ay mas malakas kaysa sa mga naunang pag-atake ng Stone Cow. Inalis ni Hansen ang pagkabaog, ngunit napansin din niya na bumagal siya. Ibinaba niya ang ulo niya at napagtanto na ang simbolo ng pagong ay nasa kanya na. She asterisk T. Kaya palang ibalik ng Stone Cow ang isang Geno Art. Nagulat si Hansen. Patuloy na inihampas at iniyurakan ng Stone Cow ang lupa. Ang bawat hakbang ay naglalabas ng isa pang shockwave. Patuloy na nababato si Hansen, at sa tuwing nangyayari ito, isa pang imahe ng pagong ang lumilitaw sa kanyang katawan. F*6 days. Ang Stone Cow na ito ay masyadong nakakatakot. Inalis ni Hansen ang mga epekto ng pagkabaog at turtle. Pagkatapos, humiwa siya patungo sa Stone Cow at tumakbo. Hanggang sa malaman niya kung ano ang magagawa ng bagay na iyon, kaya lang niya ito mapapatay gamit ang Super God Spirit. Direkta sa likuran ni Hansen ang Stone Cow, umuungol. Nakakainis ito, at naisip ni Hansen, hintayin mo hanggang sa maging Marquis ako, at babalik ako para patayin ka agad. Hindi ka magkakaroon ng masayang-masaya kapag hindi mo na inaapi ang isang Earl. Lalong nadidismaya si Hansen habang tumatakbo siya. Ang mga shockwaves ng Stone Cow ay patuloy na nagbabato sa kanya. Malamang na napatay na ng Stone Cow ang isang average na Marquis, lalo na dahil hindi sila makakatakas. Mabuti na lang, mayroon si Hansen na petrify at ang mga sapatos ng kuneho. Nakatakas si Hansen sa paghabol ng Stone Cow. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabi, hindi iyon maaaring isang Marquis mutant synergenic. Ayaw pang umalis ni Hansen. Pinagamit niya kay spell ang sniper mode nito, at gamit iyon, ginamit niya ang sniper scope nito para panoorin ang Stone Cow. Kumunat ang ilong ni Hansen sa pagkasuklam. Kinakain ng Stone Cow ang laman ng ibang Stone Cow.
Nilunok nito ang puso ng Xenogeneic Gene bago pa ito makuha ni Hansen. Naisip ni Hansen na galit ang Stone Cow dahil pinatay ang kamag-anak nito. Ngunit mukhang gustong-gusto nitong kainin ang mga labi ng sarili nitong lahi. Gusto lang nitong kainin ang biktima na pinatay ng iba. F***CQ. Tingnan natin kung sino ang mas matibay. Nagsimulang mag-isip si Hansen ng mga paraan kung paano niya mapapatay ang Stone Cow. Matigas ang katawan nito, kaya dapat ito ay nasa pinakamataas na antas ng mga Marquises. Kakailanganin ng maraming pag-atake sa malapit na hanay para masaktan ang Stone Cow. Gayunpaman, dahil sa mga petrifying shockwaves, hindi makalapit si Hansen. Habang kaya namang alisin ni Hansen ang pagkabaog, tumatagal iyon. Habang nababato siya, hindi makagalaw si Hansen. Mahirap na problema iyon. Ang pinakakatakot na bagay ay kung paano maibabalik ng Stone Cow ang turtle skill sa kanya. Sobrang up naman noon. Hindi lang nito ibinabalik ang epekto sa akin dahil ang turtle spell ay aktibo pa rin sa Stone Cow. Nawala lang ang simbolo ng pagong nang mawala ang kapangyarihan. Habang nasa ilalim ng mga epekto ng turtle, ang Stone Cow ay mas mabagal at ang shockwave nito ay hindi gaanong epektibo. Hindi ito isang simpleng pagbaliktad lamang ng aking mga pag-atake, naisip ni Hansen. Gusto ni Hansen na mapatunayan ang kanyang teorya, kaya ginamit niya ang kanyang sniper rifle para i-aim ang Stone Cow. Pagkatapos ay pinaputok niya ang gatilyo. Kumuha si Hansen ng bala mula sa turtle spell. Lumipad ang bala patungo sa Stone Cow. Nangangagat pa rin ang hayop sa bangkay ng patay na baka nang tumama ang bala sa puwet nito. Lumitaw ang imahe ng pagong sa puwet nito. Moo! Galit na umikot ang Stone Cow, inihampas na ang lupa para magpadala ng mga shockwaves. Ngunit hindi nabato si Hansen, at hindi rin nabaliktad sa kanya ang turtle skill. Ang marka ng pagong ay nakatanim pa rin sa puwet ng baka. Tagumpay, sabi ni Hansen na may ngiti. Kabanata 2005. Pang! Pang! Ang mga bala ay tumama sa Stone Cow mula sa malayo. Ikinagalit nito ang Stone Cow, ngunit matapos ang paulit-ulit na pagtama, ang bilis nito ay mas mabagal pa sa isang suso. Hindi na ito makasunod kay Hansen. Nagbabaril si Hansen mula sa pinakamalayong lugar na kaya niya. Hindi man lang siya makita ng Stone Cow, at kahit na makita man siya nito, hindi na nito siya mahabol. Ang mga armas na klase ng Earl ay kaya ng makasira ng maraming bagay, ngunit ang mga bala ay hindi kayang tumago sa katawan ng Stone Cow. Hindi naman inaasahan ni Hansen na kaya nilang patayin ang Stone Cow. Patuloy siyang nagpapaputok ng mga bala na pinagkalooban ng turtle spell para mag-iwan ng mga marka ng pagong sa katawan ng Stone Cow para pabagalin ito. Nung una, kaya pang umihampas ng Stone Cow para lumikha ng shockwaves. Ngunit habang dama-dami ang mga simbolo ng pagong sa katawan nito, mukhang slow motion ang Stone Cow. Ang signature shockwave nito ay nagsimulang lumitaw ng bihira. Sinuri ni Hansen ang mga shockwaves at natuklasan na ang radius nito ay 500 metro. Paglampas doon, ang lakas nito ay bumababa ng husto. 500 metro. Kailangan kong gumamit ng maingat na timing para umatake sa pagitan ng paggamit ng shockwaves. Patuloy na binabaril ni Hansen ang Stone Cow para madagdagan ang epekto ng turtle spell dito. Habang ginagawa niya iyon, lumalapit siya sa Stone Cow, ngunit hindi siya pumapasok sa radius ng shockwave. Ngayon na, hinugot ni Hansen ang kanyang kutsilyo at nagsimulang tumakbo. Tumakbo siya patungo sa Stone Cow na parang multo. Sa isang iglap, nasa tabi na niya ito. Bago pa maitaas ng Stone Cow ang mga binti nito, hiniwa ng ghost teeth knife ang tenga ng baka gamit ang mga kapangyarihan ng kutsilyo at espada. Dong! Nabasag ang kapangyarihan ng kutsilyo at espada. Ang talam ng ghost teeth knife ay tumama sa tenga ng baka na bato. Ang isa sa mga tenga ay naputol sa kalahati. Agad na umatras si Hansen ng 12-dosenang metro. Isang malakas na tunog ng pagyapak ang narinig niya mula sa likuran niya at ang shockwave ay tumama sa kanya, binabato siya. Nataman din si Hansen ng turtle spell. Mabilis na inalis ni Hansen ang pagkabaog at ang turtle spell, pagkatapos ay tumalon palabas ng radius ng shockwave. Gusto siyang habulin ng Stone Cow, ngunit ang paggalaw nito ay nakakatawa sa sobrang bagal. Ang kaya lang nitong gawin ay umungal. Nakawin ang aking biktima, ha? Patay ka na. Ginamit ni Hansen ang kanyang ripple para barilin muli ang Stone Cow. Ang turtle spell ay may time limit. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang epekto nito. Nagpaputok pa si Hansen ng ilang bala habang lumalayo siya sa hanay ng pag-atake ng Stone Cow para lang maging ligtas. Dahil patuloy na umuungol at mabagal na gumagalaw ang Stone Cow, nakaramdam ng kapanatagan si Hansen na pansamantalang tumingin dito.
Ang tenga na naputol ay natatakpan ng lilang usok na unti-unting kumakalat sa katawan nito. Ngunit ang katawan ng Stone Cow ay walang dugo, kaya hindi ito dumudugo. Ang teeth power ay kailangang ngumunguya sa katawan nito ng paisa-isa. Patuloy na binabaril ni Hansen ang Stone Cow para siguraduhin hindi ito makatakas. Hayaan niyang patayin ito ng teeth power. Nagsimulang mapagtanto ng Stone Cow na may mali. Sa halip na umungal kay Hansen, sinubukan na nitong lumingon at tumakas. Sa kasamaang palad para sa baka, mabagal pa rin ito na parang sloth. Hindi nito makatakas sa mapanuring mata ni Hansen. Hindi rin nagmamadali si Hansen. Patuloy niyang binabaril paminsan-minsan ang baka. Ang teeth powers ay patuloy na pumipinsala sa mga sugat ng baka, kumakalat sa ulo nito. Malakas ang katawan ng Stone Cow, at ang teeth power ni Hansen ay Earl class pa rin, kaya unti-unting dama-dami ang pinsala. Ngunit kahit sa bilis na iyon, mamamatay ang baka sa loob ng ilang araw. Patuloy na sinusubukan ng Stone Cow na makatakas, ngunit walang saysay ang pagsisikap. Hindi kayang pigilan ni Hansen ang nilalang ng tuluyan, ngunit sinigurado niyang hindi ito lalabas sa hanay ng pagbaril. Patuloy na umuungol ang Stone Cow habang tumatakbo ito. Hindi ito masaya kay Hansen. Hindi naman gustong awayin ni Hansen ang baka ng sobra. Mas gusto niyang patuloy na tumakbo ang baka kaysa subukang labanan ang tiyak na kamatayan nito. Kakaiba ang nilalang, at maaaring mayroon pa itong kakaibang kapangyarihan na hindi pa nakikita ni Hansen. Sa huli, nagpasya si Hansen na panoorin itong mamatay ng dahan-dahan mula sa malayo. Hindi siya sasugal ng wala sa lugar. Ngunit hindi naging maayos ang mga bagay gaya ng inaakala niya. Sa ilalim ng patuloy na pag-uungol ng Stone Cow, nakarinig si Hansen ng isang mababang dagandong. Nayanig ang lupa. Hindi nagtagal, isang grupo ng maliliit na Stone Cows ang lumapit. Mayroong hindi bababa sa 40 sa kanila. Sinalubong ng kawin ang tumitakas na Stone Cow at pinalibutan ito. Isang mas malaking baka ang umungol sa Stone Cow, na sinagot ng Stone Cow. Lahat ng Stone Cows ay tumingin kay Hansen, pagkatapos ay nagsimula silang maglakad para iposisyon ng sugatang Stone Cow sa likuran nila. She asterisk T. Kinain ng isang iyon ang mas maliit na Stone Cow. Bakit pa rin nila ito pinoprotektahan? Dapat silang magkaaway. Bamantong hininga si Hansen, ngunit ang mga Stone Cows ay papunta na sa kanya. Kailangan ng umalis ni Hansen. Hindi siya sapat na malakas para harapin ang isang buong grupo ng Marquises. Kinuha ni Hansen ang sniper rifle at tumakbo. Hindi niya kayang patayin ang Stone Cow habang nandyan ang maliliit. Buti na lang, kaya pa rin niyang mag-snipe mula sa malayo. Habang papalapit ang mga Stone Cows, nakita niyang bumabalik siya sa mga bundok. Narinig niya ang isang ungol mula sa loob ng grupo ng baka. Nagsimulang mahulog ang mga bato mula sa langit na parang ulan ng mga meteor. Pinagsama-sama ng grupo ng Marquis Stone Cows ang kanilang lakas, at ang lupa sa loob ng 10 square mile sa paligid nila ay binomba ng mga bato. Parang katapusan na ng mundo. Nagawa ni Hansen na mawala sa kanyang mga taga-habol sa mga bundok pagkatapos ay umikot siya. Wala na ang Stone Cow, ngunit may ilang maliliit pa rin sa paligid. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura para hanapin ang bakas ng Stone Cow. Matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan niya ito. Sinundan niya ito hanggang sa isang lambak. Naroon ang grupo ng Stone Cows, ngunit ang isa na kanyang nakipaglaban ay wala na doon. Sumimangot si Hansen. Dapat nasa lambak iyon. Nataman ito ng teeth power, ngunit hindi ito magtatagal. Naghintay si Hansen doon ng 2 araw. Nais niyang maghintay hanggang sa mamatay ito bago pumasok sa lambak para kunin ang katawan nito. Ngunit pagkatapos maghintay ng isa pang gabi, hindi pa rin naririnig ni Hansen ang anunsyo na nagkukumpirma sa pagkamatay nito. Ibig sabihin, buhay pa ang baka, sa isang lugar sa lambak. Paano nawala ang teeth power? Imposible iyon. Ginamit ni Hansen ang sniper scope para tingnan kung gumaling na ang tenga ng baka. Walang bakas ng teeth power sa paligid nito. Hindi makapaniwalang tumitig si Hansen. Kabanata 2006. Pang! Naglalakad-lakad ang Stone Cow sa lambak na parang may-ari ng lugar. Iniiwasan ito ng mga ordinaryo, maliliit na Stone Cows. Mukhang natatakot sila dito. Ang isa sa mga maliliit na baka ay masyadong mabagal para makaiwas, at nasagasaan ito ng malaking baka. Ang katawan nito ay nasugatan ng mga sungay ng malaking baka. Hindi lumaban ang maliit na Stone Cow. Umiyak lamang ito at tumakbo palayo. Naglakad-lakad ang Stone Cow sa lambak, papasok sa mas malalim na bahagi nito. Hinaharangan ng mga pader ng lambak ang paningin ni Hansen, kaya nagpasya siyang maghanap ng bagong lugar para pagmasdan.
Umakyat siya sa isang bundok na malapit sa lambak gamit ang mga baging bilang takip. Nang makahanap siya ng magandang lugar para magpahinga, ginamit niya ang kanyang sniper scope para pagmasdan ang mga stone cows. Isang landas ang paikot-ikot sa gitna ng lambak, sa isang maliit na daanan, at papasok sa isang mas maliit na lambak. Walang maliliit na stone cow sa mas maliit na lambak. Matapos pumasok ang stone cow, humiga ito sa ilalim ng mga sanga ng isang puno. Ngunit hindi mukhang nagpapahinga ito. Umupo ang baka at tumingin sa puno. Masusing tumitig ito na parang nakatingin ito sa isang partikular na bagay. Tumingin si Hansen sa puno, ngunit wala siyang nakitang kapansin-pansin dito. Ang puno ay napakalaki, at 13 metro ang taas. Ang tuktok ng puno ay parang payong. Dahil masyadong malayo siya, hindi maramdaman ni Hansen ang aura ng puno. Hindi niya man lang makita ang mga bunga sa puno. Isa lang itong puno na may berdeng dahon. Kakaiba. Ang lambak ay mukhang walang espesyal na katangian, kaya paano tinanggal ng stone cow ang sugat na ginawa ko gamit ang teeth power. Hindi kaya ng stone cow ang ganitong kakayahan, kung hindi nito hahayaang makapinsala ng ganoon ang teeth power nang lumaban ako dito kahapon. Patuloy na pinapanood ni Hansen ang baka, umaasang makahanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Humiga doon ang stone cow ng ilang sandali, ngunit sa huli ay naging balisa ito. Nagsimulang maglakad-lakad ito sa bilog, nakatingin sa tuktok ng puno. Mayroong dapat na espesyal sa punong ito. Patuloy na pinagmamasdan ito ni Hansen, ngunit hindi niya ito maunawaan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng stone cow. Patuloy itong nakatingin sa tuktok ng puno. Tumingin si Hansen ng mas malapitan, at sa wakas ay napansin niya ang isang butas sa puno na halos kasing laki ng isang basketball. May isang bagay na lumalabas mula sa butas. Hindi alam ni Hansen kung ano iyon. Mukhang daga ito, ngunit nakatayo ito sa dalawang paa. Nakasuot ito ng damit na yari sa dahon, at may hawak itong stick sa mga kamay nito. Mukhang nakakatakot ito, at ang tanawin ay nagparamdam kay Hansen ng pagkabalisa. Mukhang masama ang bagay na iyon. Ang mga mata nitong hugis at sulok ay kumikinang na pula. Matapos itong makalabas sa butas, tinamaan nito ang isang dahon gamit ang stick nito. Tumalon ito sa dahon at pinadulas ito pababa sa lupa. Lumapit ang stone cow. Tumingin ito sa nilalang na parang daga at umungal dito. Sumigaw pabalik ang bagay sa stone cow. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng maliit na bagay ang isang bato at inihagis ito sa stone cow. Binuksan ng stone cow ang bibig nito at inilabas ang dila nito. Ang bato ay napunta sa bibig nito at dumulas pababa sa lalamunan nito. Hindi man lang ninuya ng stone cow. Matapos lunukin ng baka ang bato, nagsimulang lumiwanag ang katawan nito. Mukhang nahihirapan ng stone cow, kaya humiga ulit ito sa lupa at natulog. Pinanood ng nilalang na parang daga ang stone cow ng ilang sandali, pagkatapos ay tumalon pabalik sa puno at nawala sa loob ng butas ng puno. Hindi ko alam kung anong uri ng species ang bagay na iyon, ngunit mukhang matalino ito. At ano ang maliit na batong iyon na kinain lang ng baka? Ganoon ba nito tinanggal ang teeth power? Nagtaka si Hansen. Matapos matuklasan ito, ayaw nang iwanan ni Hansen ang paghabol na ito. Nais niyang malaman kung ano ang nangyayari sa pagitan ng stone cow at ng daga. Kaya, nanatili siyang nakatago at patuloy na nanunood. Matapos magising ang stone cow, mukhang mas maganda na ito. Lumabas ito para tawagin ang ibang mga baka at pagkatapos ay bumalik sa lambak. Dinalhan ito ng mga maliliit na stone cows ng mga xenogeneics, at agad nitong nilunok ang mga ito. Paminsan-minsan ay lumalabas ang stone cow sa lambak, ngunit bumabalik ito para maghintay sa ilalim ng puno araw-araw. Kung hindi bibigyan ng nilalang na parang daga ang isang maliit na bato, susuntukan nito ang puno hanggang sa mahulog ang mga sanga. Gagawin nito iyon hanggang sa lumabas ang daga at bigyan ito ng isa pang maliit na bato. Malinaw na natatakot ang daga sa stone cow, at mukhang hindi ito kailanman tatanggi sa mga kahilingan nito. Binibigyan nito ang baka ng isang maliit na bato araw-araw. Ano ang mga maliit na batong iyon? At saan kinukuha ng daga ang mga iyon? Gusto malaman ni Hansen, ngunit napakaraming maliliit na stone cows, kaya hindi lang siya basta-basta makakapasok. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakaisip siya ng plano. Naghintay si Hansen hanggang sa nasa labas ng lambak ang stone cow, at nang lumayo na ito ng sapat, nakakita siya ng pagkakataon. Binabaril niya ang stone cow habang hindi ito nakatingin. Tumama ang bala sa stone cow at naglagay ng turtle spell dito. Galit na galit ang stone cow, ngunit patuloy na nagpapaputok si Hansen ng mas maraming bala para pabagalin ito ng husto.
Tulad ng dati, tumakbo pabalik ang stone cow patungo sa lambak, umuungol habang tumatakbo. Pagkaraan ng maikling panahon, isang grupo ng maliliit na stone cows ang sumugod kay Hansen. Tinawag niya ang Red Reaper para makuha ang atensyon nila at akitin sila palayo. Umiwas si Hansen sa kanila at tumakbo patungo sa lambak. Gusto niyang makita kung ano ang nasa loob ng butas ng puno. Nang makarating si Hansen sa malaking lambak, ginamit niya ang kanyang scope para i-aim ang nilalang na parang daga. Nakatayo ito sa isang mataas na sanga, nakatingin sa paligid. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang sniper rifle para barilin ito. Gusto lang malaman ni Hansen kung ano iyon. Hindi niya inaasahan na ang isang bala lang ay makakaputol ng ulo ng daga. Xenogeneic Earl Hunted. Eating Rat Xenogeneic Gene Found. Ha! Isang Earl Xenogeneic? Nagulat si Hansen. Dahil ang eating rat ay mukhang hindi pangkaraniwang matalino, naisip niya na ito ay nasa parehong antas ng stone cow. Ito pala ay isang Earl lang. Kabanata 2007. Ayaw gawin ni Hansen, pero tumakbo pa rin siya papasok sa lambak. Ang bilis ng sapatos ng kuneho ay mabilis siyang dinala sa ilalim ng puno ng maliit na lambak. Tumalon si Hansen sa ibabaw ng puno gamit ang Dangshan Aura para tumingin sa loob ng butas. Napansin niya na medyo maluwag sa loob at karamihan sa puno ay guwang. Gayunpaman, walang buhay o kayamanan na nakita. Ayaw sumuko ni Hansen sa paghabol na ito. Kung kaya ng eating rat na bigyan ng stone cow ng isang bato araw-araw, dapat mayroon pang iba sa isang lugar. Ginamit ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife para umukit sa pasukan ng butas. Pinalapad niya ito ng sapat para makapasok siya, pagkatapos ay isinubsob niya ang ulo niya sa loob. Ang puno ay mas guwang pa sa inaakala niya. Ang puno nito ay guwang hanggang sa lupa, kung saan lumitaw ang isang mabatong yungib. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Hansen sa puno sa pamamagitan ng butas at nagsimulang umakyat pababa. Mabilis siyang bumaba sa yungib. Ibinaba ni Hansen ang sarili sa yungib na humantong sa isang paikot-ikot na tunnel. Hindi nagtagal, bumukas ang tunnel at natuklasan ni Hansen ang isang malaking natural na yungib sa kabila nito. Kasing laki ito ng isang air raid shelter. Pumasok si Hansen para mas maayos na makita. Walang mga palatandaan ng mga buhay na nilalang sa paligid, ngunit nakita niya ang mga labi ng presensya ng eating rat. Hindi naapektuhan ni Hansen ang dilim. Ginamit niya ang Dangshan Aura para i-scan ang buong yungib. Ang yungib ay mukhang ordinaryo, walang kakaiba. Ang tanging paraan palabas ay pabalik sa pamamagitan ng butas sa puno. Sa gitna ng yungib ay isang maliit na pool ng tubig na may isang higanting stalactite na nakasabit sa itaas nito. Ang likido ay unti-unting tumutulo mula sa dulo ng stalactite papunta sa pond sa ibaba. Tumingin si Hansen sa pool, at doon niya nakita ang mga maliliit na bato na ibinibigay ng daga sa baka araw-araw. Ang mga ito ay kasing liit ng isang daliri, at kulay abo ang mga ito. Nakaupo ang mga ito sa ilalim ng pool. Tinansya ni Hansen na mayroong 100 sa mga ito. Mukhang walang anumang indikasyon na espesyal ang mga ito. Inilabas ni Hansen si spell sa lady mode nito. Lumapit ito sa pool para kunin ang mga bato para sa kanya. Walang anumang mapanganib na nangyari sa kanya habang ginagawa niya iyon. Inilagay ni Spell ang kamay sa pond at kinuha ang isa sa mga bato. Xenogeneic Gene discovered. Isang tinig ang narinig sa isipan ni Hansen. Ang mga batong ito ay xenogeneic genes. Kinuha ni Hansen ang isa at napansin na sobrang lamig nito, parang basang bato. Walang espesyal sa anunsyo. Hindi niya alam kung anong uri ng xenogeneic gene iyon. Kinolekta ni Hansen ang bawat bato na nakita niya at inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa. May 128. Kinuha niya ang bawat isa. Bago siya umalis, hinanap niya ang iba pa sa pond. Nakakita siya ng isa pang bato na mukhang kakaiba. Hinawakan ito ni Hansen at inalis ang lumot na tumubo dito. Nang mahulog ang lumot, nakita niya na ito ay isang estatwa ng tao na isang talampakan ang taas. Ang estatwa ay berde at itim, kaya hindi niya masabi kung ano ang orihinal nitong kulay. Ngunit ito ay isang nakaupong lalaki. Hindi gustong suriin ito ni Hansen ng matagal. Tumingin siya sa paligid ng pond, ngunit wala nang ibang nakita. Nagpasya siyang bumalik sa daan na pinanggalingan niya. Nang lumabas si Hansen sa butas ng puno, naghihintay na ang stone cow sa labas. Galit itong tumingin sa kanya. Sa likuran ng stone cow, nagtipon din ang lahat ng maliliit na stone cows. Alam ni Hansen na masyadong matagal na siyang nasa loob, kaya nagkaroon ng oras ang mga baka para bumalik. Pang! Inihampas ng stone cow ang lupa, at 2 shockwaves ang biglang sumabog palabas. Tumakbo ang mga ito patungo kay Hansen. Tumalon si Hansen palabas ng butas ng puno. Magiging mapanganib kung mabato siya sa loob.
Ngunit kahit na lumabas siya sa butas, alam niyang wala siyang oras para makalabas sa radius ng shockwave. Nabato pa rin siya. Ang grupo ng maliliit na stone cows ay hindi naapektuhan. Lahat sila ay naging malalaking bato pagkatapos ay sumugod sila kay Hansen. Inalis ni Hansen ang kanyang pagkabaog pagkatapos ay lumikha siya ng kanyang Zoan Jade Wing sa likuran ng kanyang mga tenga. Kumurap ang mga ito, at bigla na lang, lumilipad na palayo si Hansen mula sa hugis kalabasang lambak. Galit na sinubukang habulin ni Stone Cow si Hansen, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito marunong lumipad. Kahit na mukhang malakas ito ang pinakamalaking kahinaan nito, ito ay isang Marquis Cinegenic na hindi marunong lumipad. Ngunit hindi rin sana ito nahabol si Hansen. Mas mabagal ito kaysa sa Zoan Jade Wings. Pinagamit ni Hansen kay Spell ang sniper rifle nito. Inutusan niya itong barilin ng maliliit na stone cows. Sinimulan nitong patayin ang mga ito isa-isa gamit ang turtle spell, pinabagal ang mga ito. Hindi naman binaril ni Hansen ang pangunahing stone cow. Una niyang tinarget ang mga maliliit. Sa huli, napalapit ang lahat ng kawan at nagawa ni Hansen na mawala sa kanilang paghabol. Marahil ay naamoy ng stone cow ang mga maliliit na bato na dala na ni Hansen, at iyon ang dahilan kung bakit masigasig itong humahabol sa kanya nang hindi lumilingon. Anuman, inakit ni Hansen ang stone cow palayo. Sa huli, inakit niya ito palayo sa maliliit na stone cows. Hindi kaya ni Hansen na patayin ito habang may mga maliliit na stone cows na nagpoprotekta dito. Kung mag-isa lang ito, maaaring may pagkakataon siya. Malakas ang stone cow, ngunit tiyak na may kahinaan ito. Lahat ng Cinegenics na nadaanan ni Hansen ay tumakbo nang mapansin nila ang pagdating ng stone cow. Walang huminto sa pagdaan nito. Malamang na tumakbo si Hansen ng 100 milya, at kahit na ganoon, patuloy pa rin siyang hinahabol ng stone cow. Parang pinatay ni Hansen ang asawa ng baka o kaya naman. Sa huli, parang napagtanto nitong wala na ang kawin nito. Nag-alinlangan ito, iniisip kung dapat pa ba nitong habulin si Hansen, at bahagyang bumagal ito. Nakita iyon ni Hansen, at inalog niya ang mga maliliit na bato sa kanyang bulsa. Umihil ang stone cow at ipinagpatuloy ang paghabol. Plano ni Hansen na patayin ang baka doon kung hindi niya ito mapapaniwala na magpatuloy. Ngayon ay hindi na kailangan. Anong nilalang ang lumikha ng mga Cinegenic genes na ito? Parang gusto talaga ng stone cow ang mga ito. Nagulat si Hansen. Hinabol ng stone cow si Hansen ng 300 milya. Nang magpasya si Hansen na wala na sila sa sakop ng mga maliliit na stone cows, lumingon si Hansen at binaril ang stone cow gamit ang turtle spell. Nasarapan ka na ba sa paghabol sa akin ng matagal? Mabuti, ngayon ay oras na para magbayad ka. Tumigil si Hansen sa pagtakbo, at patuloy siyang nagpapaputok sa stone cow gamit ang sniper rifle. Napakasindek ng stone cow, ngunit ngayon ay napakabagal na rin nito. Ang mga shockwaves ay hindi rin kayang harangan ang mga bala. Di nagtagal, ang stone cow ay nahulog sa parehong tadhana nito dati. Hindi na ito makakapaglakad ng mas mabilis kaysa sa isang pagong. Agad na kinuha ni Hansen ang kanyang espada, at gamit ang kanyang mga kapangyarihan sa kutsilyo at espada, hiniwa niya ang stone cow. Kabanata 2008, Dong! Matapos maampas ang katawan ng stone cow, umatras si Hansen at nabato. Sa loob ng 1 segundo, inalis ni Hansen ang pagkabaog at sumulong para hampasin muli ang stone cow. Matapos ang ilang ulit na paggawa nito, ang espada ni Hansen ay nag-iwan ng maraming marka sa katawan ng stone cow. Ang mga lilang teeth powers ay kumakalat. Walang silbi na ang pag-iyak ng stone cow, dahil ang maliliit na stone cows ay masyadong malayo na. Hindi nila maririnig ang mga ungol. Patuloy na nakipaglaban si Hansen at ang stone cow sa loob ng susunod na 30 oras. Sa wakas, ang katawan ng stone cow ay hindi na nakayanan ang mga sugat nito, at napunit ito ng mga teeth powers. Nabawasan ito at naging mga pira-pirasong bato na lang. Mutant Cinegenic Marquis killed. Petrified Demon Cow, Mutant Cinegenic Gene found. Obtained Mutant Cinegenic Beast Soul, Demon Stone Cow. Tumugtog ang anunsyo sa isipan ni Hansen, at ngumiti siya. Sumugod siya sa mga pira-pirasong bato at nagsimulang pumili sa mga labi. Ang katawan ng stone cow ay yari sa bato, kaya wala itong laman. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan niya ang espesyal nitong batong puso. May liwanag sa loob nito, at ipinaalala nito sa kanya ang Demon Stone Cow mismo. Matapos linisin ang mutant Cinegenic gene na ito, matututo ba akong magbato ng iba? Interesado talaga si Hansen sa kakayahan ng stone cow. Ang pag-aaral ng kakayahang magbato ng ibang Cinegenics gamit ang pagyapak ay magiging napakahusay.
Ngunit ang masamang bagay sa lahat ng ito ay ang Demon Stone Cow ay isang Marquis mutant Xenogeneic. Para linisin ito, kailangan niyang maging isang Marquis mismo na may maraming Marquis genes na naipon. Interesado rin si Hansen sa Beast Soul ng Demon Stone Cow. Tumingin siya dito. Mutant Demon Stone Cow Beast Soul, Shapeshift Type. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hansen. Kaya na niyang maging Demon Stone Cow. Nagtaka siya kung bibigyan siya nito ng lahat ng pisikal na kakayahan ng Demon Stone Cow. Magiging malaking tulong iyon sa kanyang lakas, kung ganoon. Agad na ginamit ni Hansen ang Shapeshift Demon Stone Cow Beast Soul. Nang tawagin niya ito, naging Demon Stone Cow siya. Pakiramdam niya ay tumaas ang kanyang lakas at bilis, lalo na ang lakas. Malaki ang pagtaas nito. Ngunit nakakalungkot, ang Shapeshifting Demon Stone Cow Beast Soul ni Hansen ay nagbigay lamang sa kanya ng hilaw na lakas ng nilalang. Hindi niya nakuha ang kakayahang magbato ng iba o ibaliktad ang mga negatibong epekto sa iba. Mukhang kailangan ko lang maghintay para sa mutant gene ng Demon Stone Cow. Inilagay ni Hansen ang Shapeshifting Demon Stone Cow at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap ng mga Xenogeneics. Ang Sky Palace ay nag-e-entertain ng mga magagandang bisita. Ang mga lalaki ay malalakas, at ang mga babae ay magaganda. Mayroon silang magagandang puting pakpak, at sila ang feather mula sa Holy Heaven. Di nagtagal, kumalat ang balita sa buong Geno Universe. Ang Feather ay sumama sa Sky Palace, at naging isang subordinate race sila ng Sky. Pinayagan ng mga kings ng Feather ang kanilang mga tagapagmana na pumunta at magsanay sa Sky Palace. Nandoon sila para matuto ng mga makapangyarihang Geno Arts para maprotektahan ang mga susunod na henerasyon. Ang mga batang Feathers ay nagsilbi hostage sa ilang paraan, sapagkat ilalagay nila ang kanilang sarili sa awa ng Sky para patunayan ang pangkalahatang katapatan ng Feathers sa Sky Palace. Angia, maninirahan ba tayo dito mula ngayon? Hindi na tayo makakabalik sa Holy Heaven. Tanong ng isang magandang Feather Lady sa isang Featherman na mukhang si Apollo. Ang iba pang mga anak ng Feather Kings ay tumingin din sa lalaking iyon. Mukhang siya ang kanilang leader. Hindi, babalik tayo sa Holy Heaven isang araw, at ang Holy Heaven ay magiging tahanan ng isang mataas na lahi muli. Hanggang doon, kailangan nating makuha ang respeto at pagsang-ayon ng lahi ng Sky. Ngumiti si Angie sa babae. Paano natin makukuha ang kanilang respeto at pagsang-ayon? Bago tayo maging isang mababang lahi, mas mababa na tayo sa Sky. Ngayon ay isang mababang lahi na tayo. Nag-aalala ang babae. Walang mataas na lahi ang ipinanganak na mataas na lahi. Kailangan mo lang maging malakas para makuha ang respeto at pagsang-ayon ng iba. Ganoon iyon saan man, sabi ni Angia. Isang malakas na lalaking Feather ang tumayo at nagsabi, Angia, sabihin mo sa amin kung ano ang gagawin. Magtiis kayo, matuto at gumanap, gawin nating malakas muli ang ating sarili. Ipakita natin sa kanila na karapat-dapat tayo. Tumigil si Angia, pagkatapos ay nagpatuloy, ang Sky ay makapangyarihan. Sa mga mas mataas na lahi, sila ang pinakatanggap sa mga outsider. Hindi sila katulad ng Buddha, na tinatrato ang mga outsider na parang mga kasangkapan para sa kanilang sariling layunin. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggihan namin ang alok ng Buddha at pumunta dito sa halip. Dito, maaari tayong maging mga estudyante ng Sky Palace tulad ng mga Sky mismo. Maraming outsider ang naging miyembro ng lugar na ito. At kailangan natin ng lakas. Huwag kayong mag-alala, magpapatuloy tayong magsasanay. Isang araw, ang Feathers ay magiging isang mataas na lahi muli, sumumpa ang malakas na lalaking Feather. Sumang-ayon din ang ibang mga Feathers. Ngunit kakaunti sa kanila ang mukhang umaasa. Mahirap maging isang mataas na lahi. Kung ang Feather ay walang mga Diyos na elite, hindi na sila magiging isa sa mga mataas na lahi muli. Bukod sa Feather Alpha, ang pinakamalakas na Feather ay kalahati lang na Diyos. Wala pa sa kanila ang ganap na Diyos. At ngayon na sila ay isang mababang lahi, ang pagkamit ng katayuan ng Diyos para sa isa sa kanilang mga miyembro ay mas mahirap pa. Ang pakikipaglaban lang ay hindi sapat, malungkot na sabi ni Angia. Mga karaniwang tao lang tayo dito. Wala tayo sa mga benepisyo, at hindi pa tayo makakapag-aral ng mga makapangyarihang Geno Arts. Kailangan nating mapabilib ang mga elder at ang leader para maging opisyal na mga estudyante tayo. Doon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Isang babaeng Feather ang tumingin kay Angia. Ang mga pagsusulit ang magiging pinakamagandang pagkakataon natin, ngunit tapos na ang mga pagsusulit ngayong taon. Bamantong hininga si Angia. Ibig sabihin ay kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na taon, sabi ng isang lalaking Feather, mukhang malungkot.
Marahil hindi. Magiging maayos tayo kung kaya nating talunin ang isang tao. Gawin iyon, at agad tayong magiging sikat sa Sky Palace. Makukuha natin ang atensyon ng mga elder at ng leader. Matatalim ang mga mata ni Angia. Sino? Sabay-sabay na tanong ng mga batang feathers. Ang crystallizer na binigyan ni Kung Fei ng isang Diyos na balahibo. Estudyante ng Knife Queen, kalmadong sabi ni Angia. Nakakuha siya ng unang pwesto sa pagsusulit para sa klase ng Earl at nakipaglaban kay Lone Bambo hanggang sa pantay. Si Lone Bambo ay alamat sa mga Sky. Kung matatalo natin ang crystallizer, makukuha natin ang pagsang-ayon na kailangan natin. Ang lalaking iyon, isa sa mga tauhan ni Kung Fei. Dapat mamatay siya, sabi ng malakas na Featherman. Manahimik ka. Ano man ang naging katayuan niya noon, ngayon ay isang estudyante na siya ng Sky Palace. Hindi tayo dapat magsalita ng ganyan, saway ni Angia sa kanya. Iginagalang ng Feather si Angia, kaya ibinaba niya ang ulo niya at tumigil sa pagsasalita. Ngunit siya ay pinili ng traidor na si Kung Fei. Hindi natin kailangang maging madali sa kanya o anumang bagay, malamig na sabi ni Angia. Kabanata 2009. Lumipas ang isang buwan. Umalis si Hansen sa isla ng bihirang hayop at ibinalik ang tablet kay Shi Beifeng. Kapatid na Hansen, kung gusto mo, maaari kang manatili ng mas matagal. Ayos lang. Si Shi Beifeng ay dumating para magpaalam kay Hansen na aalis na sa isla. Ayos lang. Ang buwang ito ng pangangaso ay lubos na nakinabang sa akin, at kung mananatili pa ako ng mas matagal, mararamdaman ko lang ang pagkakasala. Tinuro ni Hansen ang walang paa na crane habang nagsasalita siya. Ang walang paa na crane ay puno ng mga xenogeneic genes, at nang tumingin si Shi Beifeng, nagulat siya. Karamihan sa mga xenogeneic genes sa ibabaw nito ay mga Marquis genes. Dahil sa reputasyon ni Hansen, hindi nakakagulat na kaya niyang patayin ang mga Marquis xenogeneics bilang isang Earl. Ang nakakagulat ay kung gaano karami ang napatay niya sa loob ng isang buwan. Gusto pang makipagkaibigan kay Hansen si Shi Beifeng, kaya ngumiti siya at nagsabi, sige, pero kung may kailangan ka, lumapit ka at hanapin mo ako. Ang pamilya Shi ay palaging handang tumulong sa iyo. Salamat, kapatid na Shi. Yumuko si Hansen at hindi na nagsalita pa. Ang walang paa na crane ay may dala ng napakaraming materyales kaya nahihirapan itong lumipad. Nakita ni Shi Beifeng na walang espasyo para umupo si Hansen dito, kaya pinahiram niya kay Hansen ang isang 4 na pakpak na leon na sasakyan. Ang hiniram na sasakyan at ang walang paa na crane ay nagdala kay Hansen at sa mga xenogeneic genes pabalik sa Jade Island. Marami ang nakuha ni Hansen sa pagkakataong ito. Nakakuha siya ng 12 Marquis-class xenogeneic genes at ang Demon Stone Cow Beast Soul. Nakuha niya rin ang mga maliliit na bato, at ang batong estatwa na malapit sa mga ito. Ngunit hindi alam ni Hansen kung anong uri ng xenogeneic gene ang maliliit na batong iyon. Hula niya ay Marquis class, kung hindi, nasipsip na niya ang mga ito. At tungkol sa estatwa, sinubukan itong linisin ni Hansen, ngunit kaunti lang ang pagbabago. Kulay abo lang ito, parang ordinaryong bato. Ang estilo nito ay medyo simple, kaya wala gaanong finesse sa pag-ukit. Walang mga ukit o salita dito. Mukhang estatwa ito ng isang ligaw, mula sa isang sinaunang panahon. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura para suriin ang batong estatwa, at naisip niya na may higit pa rito kaysa sa nakikita ng mata. Hindi niya matukoy kung ano ang espesyal dito. Alam lang niya na ito ay isang estatwa ng Sky. Kapatid na Hansen, bumalik ka na. Na-miss kita. Kaka-rating lang ni Hansen sa bahay sa Jade Island, ngunit bago pa siya makababa, sumakay si Eugene sa kanyang berdeng dragon. Pumasok sila sa bahay ni Hansen, at hinawakan ni Eugene ang mga kamay ni Hansen ng may pagmamahal. Ano ang gusto mo? Huwag mo akong hawakan, hindi ako bakla. Hinaila ni Hansen ang kanyang mga kamay at pinunasan ang mga ito gamit ang isang tela. Naisip niya na kakaiba ang pagtingin sa kanya ni Eugene. Mukhang nakakakita ang lalaki ng isang magandang hubad na babae sa halip na si Hansen. Ano? Maghahanap ako ng Sky kung gusto kong maging bakla. Bakit ako pupunta rito para sa iyo? Hindi yun tama ang dating kay Eugene, kaya dumura siya sa sahig at nagpatuloy, hindi ako bakla. Pagkatapos noon, ang mga mata ni Eugene ay patuloy na gumagala sa bahay ni Hansen. Sabi niya, kapatid na Hansen, narinig kong marami kang nakuha mula sa isla ng bihirang hayop. Plano mo bang ibenta ang mga paninda? Kung ibebenta mo ang mga ito sa akin, mabibigyan kita ng magandang presyo. Pagkatapos noon, nakakita si Eugene ng isang grupo ng mga xenogeneic genes sa sulok ng bahay ni Hansen.
Nanlaki ang kanyang mga mata, at matapos salungkatin ang mga genes ng isang minuto, sinabi niya, ito ay buntot ng isang Marquis-class Wind Tiger. Ito ay tusk ng Bone Elephant. Lahat ba ito ay Marquis xenogeneic genes? Halos, casual na sabi ni Hansen. Napakasindek. Ang kaya mong pumatay ng mga Marquises bilang isang Earl, well. Ilang Sky lang ang makakagawa ng ganoon. Ikaw lang at si Lone Bambo, sa pagkakaalam ko. Pagkatapos noon, bumalik si Eugene kay Hansen. Umupo siya sa mesa at nagsalin ng tubig para sa sarili niya. Uminom siya at nagsabi, narinig mo na ba na ang Feather ay nakipag-alyansa sa Sky Palace? Sila ang subordinate race natin ngayon. Nagpadala sila ng maraming nobles dito para mag-aral. Hindi yun kakaiba. Nawala ang posisyon ng Feather bilang isang mataas na lahi, at mas mahina na sila ngayon. Kung hindi sila gagawa ng mga bagong alyansa, masisira sila. Ang Holy Heaven ay isang malaking xenogeneic space, at marami sa ibang mga mataas na lahi ang gusto nito. Isang bagay lang iyon ng panahon, tugon ni Hansen. Tumango si Eugene at nagsabi, hindi iyon ang punto. Nang pumunta rito ang mga kings, napakabukas palad nila. Kahit na hindi sila gaanong nirerespeto ng mga tao, walang tatanggi sa pera. Kaya, maganda ang buhay nila dito. Pagkatapos noon, ngumiti si Eugene kay Hansen at nagsabi, kilala mo ba ang isang Feather na nagngangalang Angie? Hindi. Umiling si Hansen dahil limitado talaga ang kanyang kaalaman sa Feather. Siya ang anak ng isa sa mga kalahating Diyos na kings. Napaka-talented niya, at siya ay isang estudyante ng Sky Palace. Siya ang leader ng mga estudyanteng Feather, at siya ay isang Earl tulad mo. Naglakad siya sa road to the sky at nakatanggap ng mga papuri. Nagsasanay siya sa mga estudyanteng Earl, at habang hindi siya natalo o nanalo, ang kanyang mga Geno Arts ay napatunayan na medyo espesyal. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Hansen, nahuli ang tono ni Eugene. Bago siya makipaglaban, nagpapakita siya ng isang bote ng tubig sa tagsibol mula sa Holy Heaven. Kung may makakatalo sa kanya gamit ang mga kasanayan sa kutsilyo, bibigyan niya sila ng tubig sa tagsibol. Malamig na tumawa si Eugene at nagsabi, ang mga estudyante ng Sky Palace natin ay nag-aaral ng mga kasanayan sa kutsilyo, ngunit hindi tayo kilala sa mga ito. Karamihan sa atin ay gumagamit ng espada. Ikaw lang sa atin ang magaling dito. Halata niyang inaaway ka. Paano niya nagawa iyon, ha? Pagkatapos noon, ngumiti si Eugene at nagsabi, ngunit ang Heavenly Spring Water ay magandang gamit. Hanggat buhay ka pa, ang paglilinis ng iyong mga sugat gamit ang bagay na iyon ay agad kang gagaling. Makatutulong iyon kahit sa mga nakamamatay na sugat dahil ito ay isang kayamanan mula sa Holy Heaven. Ang taong ito ay malas. Pumunta ka, talunin mo siya, at kunin mo ang tubig sa tagsibol. Kung hindi mo kailangan, maaari ko itong ibenta para sa iyo. Marahil kung may oras ako. Kailangan ko munang magsanay sa White Jade Building. Hindi gaanong nababahala si Hansen sa ipinahihintulot na hamon dahil ang pakikipag-usap sa mga Feathers ay wala sa kanyang listahan ng prioridad. Kinabukasan, nagsanay siya sa White Jade Building. Doon, nakita niya si Yonsui sa ika-4 na palapag. Naisip niya ang Under the Sky, kaya naagan niya ang atensyon ni Yonsui. Nag-research ako sa Under the Sky. Kung may oras ka, maaari nating tuklasin pa ito ng magkasama. Kabanata 2010. Ang mga salita ni Hansen ay lubos na ikinagulat ni Yonsui kaya nabitawan niya ang ilan sa Jade Air. Gusto niya ba akong ligawan? Dapat ba akong sumama o hindi? May asawa siya, at ama siya ng 2 anak. Marahil natuklasan niya lang ang depekto sa Under the Sky. Yonsui, ano ang iniisip mo? Paano niya kaya natuklasan iyon? Ang ulo ni Yonsui ay isang gulo, at ang kanyang mga iniisip ay patuloy na umiikot. Matapos ang pangalawang Jade Air, mabilis siyang umalis sa White Jade Building para makatakas. Ngunit nang bumalik siya sa bahay, patuloy na umiikot ang kanyang isipan sa sinabi sa kanya ni Hansen. Hindi ko ito magagawa. Kailangan kong harapin ito. Kailangan kong sabihin sa kanya, at pagkatapos ay wakasan na ito. Kailangan kong maging si Yonsui muli. Gamulong siya sa kama ng matagal, ngunit hindi siya makatulog. Sa huli ay bumangon siya at nagbihis, pagkatapos ay sumakay sa kanyang Jade Wing Tiger patungo sa Jade Island. Si Yonsui ay isang emosyonal na bangkay. Nais niyang tapusin ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Hansen. Ngunit nang isipin niyang gawin iyon, nakaramdam siya ng pagduwal. Sumakay si Yonsui patungo sa Little Jade Island, at doon, nakita niya si Hansen na nagsasanay ng isang kasanayan sa kutsilyo. Ito ay ang Under the Sky. Lumapag ang tigre ni Yonsui sa isla, dahilan para ibaba ni Hansen ang kanyang kutsilyo.
Ngumiti siya at nagsabi, matagal na akong nagsasanay ng Under the Sky, at maaari kong kumpirmahin na ang problema na iyong kinakaharap ay hindi isang isyo sa iyong pagsasagawa ng kasanayan. Ang problema ay nasa kasanayan sa kutsilyo mismo. Matapos kong tapusin ang aking pananaliksik, nagawa kong ayusin ang isyong ito. Maaari mo itong subukan at tingnan kung paano ito gumagana. Habang lumilipad si Yonsuyi patungo sa isla, patuloy niyang pinapaalala sa sarili na maging matapat kay Hansen. Ngunit nang makarating siya sa isla, hindi niya magawang sabihin ang anumang nais niyang sabihin. Gayunpaman, matapos marinig ang pag-aangkin ni Hansen na nakakita siya ng paraan para ayusin ang Under the Sky, tumingin siya sa kanya na may pagkadismaya. Talaga bang nakakita ka ng solusyon? Binago ko ang paraan ng paggamit ng kasanayan. Hindi ito parang inaayos ko ito at parang gumagamit ako ng kapalit na bahagi. Hindi ko pa natatapos ang lahat ng detalye, ngunit hindi ito mapanganib kung gusto mong subukan, sabi ni Hansen. Ano ang naisip mo para ayusin ang problema ng Under the Sky? Hindi naniniwala si Yonsui na naayos na ito ni Hansen, ngunit mausisa pa rin siya. Ang lahat ng mga henyo ng Sky Palace ay hindi nakapag-ayos ng isyo, at isang buwan pa lang na nagsasanay si Hansen ng Under the Sky. Ang pag-ayos niya nito sa loob ng maikling panahon ay hindi kapanipaniwala. Panoorin mo akong gawin ito ng isang beses. Pagkatapos noon, naglakad si Hansen sa bukid, hinugot ang ghost teeth knife, at isinagawa ang binagong Under the Sky. Nang magsimula ito, medyo nalilito si Yonsui. Ngunit hindi nagtagal, medyo nagulat siya. Dati, pinlano niyang gamitin ang kasanayan sa kutsilyo para makalapit kay Hansen, kaya sineryoso niya ang kasanayan. Gayun din, ang Under the Sky ay orihinal na nilikha ng pamilya yon, kaya ang scroll ng pamilya ay naiiba sa nasa Holy House. Pareho ang kasanayan sa kutsilyo, ngunit maraming komento at anota sayon sa Under the Sky ng pamilya yon. Ang mga tip at paliwanag na iyon ay napakahalaga, at hindi nakinabang si Hansen sa pagbabasa ng mga iyon. Kaya, sa kabila ng katotohanang hindi gaanong nagsanay si Yonsui, ang mga tala ay nagpahintulot sa kanya na maunawaan ang maraming bagay. Habang pinapanood ni Yonsui ang Under the Sky ni Hansen, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang problema sa Under the Sky ay naayos na. Paano niya nagawa iyon? Mukhang tulala si Yonsui. Nagsanay ba siya gamit ang textless book? Ngunit imposible iyon. At anong outsider ang makakapag-aral ng truth spell? Ang textless book ay isang sikreto ng Sky, at ang Sky lang ang makakapagsanay gamit iyon. Tumingin si Yonsui kay Hansen na may komplikadong ekspresyon. Kahit na matapos ni Hansen na isagawa ang kasanayan sa kutsilyo, naliligalig pa rin siya sa kanyang iniisip. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba naayos na iyon? Tanong ni Hansen kay Yonsui, inilalagay ang kutsilyo. Sa huli ay bumalik ang isipan ni Yonsui sa kasalukuyan. Tumingin siya kay Hansen, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Hansen, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawa iyon? Mayroon ang naisip na paliwanag si Hansen na halo-halo ng katotohanan at kasinungalingan. Nang tumawid ako sa Sky Road, ang mga salita ng Sky Palace ay pumasok sa aking katawan. Nagmula ang mga ito sa textless book, at ang Under the Sky ay nagmula rin sa textless book. Kaya, may pagkakatulad ang mga ito. Pinagsama-sama ko ito sa aking pananaliksik, ngunit hindi ako sigurado kung gumana ito. Ano sa tingin mo? Iniwas ni Yonsui ang kanyang mga mata, ngunit tahimik niyang sinabi, hindi ako sigurado. Maaari mo bang turuan ako, para mas maintindihan ko kung ano ang iniisip mo? Siyempre, tumanggaw si Hansen, at nagpatuloy siya, ngunit ang aking paraan ay medyo mahirap. Kailangan mong maunawaan ang mga damdamin ng Sky Palace para magamit ang pag-aayos na ito. Mukhang nadismaya si Yonsui, at umiling siya. Lumaki ako sa Sky Palace, at maraming beses ko nang nabasa ang mga salitang iyon. Dahil doon, hindi ko pa kailanman nakuha ang mga damdamin na iyong sinasabi. Marahil dahil masyadong sanay na ako dito, ngunit wala akong napansin habang binabasa ang mga salitang iyon. Huwag kang mag-alala, may isa pa akong solusyon. Maaari kitang hayaang maranasan ang mga damdamin ng Under the Sky. Ngumiti si Hansen. Paano? Nagtatakang tanong ni Yonsui. Maaari kong gamitin ang Under the Sky para makipaglaban sa iyo. Sa ganoong paraan, mararamdaman mo ang aking kasanayan sa kutsilyo. Pagkaraan ng ilang sandali, dapat mong matutunan ito ng natural, sabi ni Hansen. Ganoon ba iyon? Kumislap ang mga mata ni Yonsui. Subukan mo, at malalaman natin. Inilabas ni Hansen ang dalawang practice jade knives. Binigyan niya si Yonsui ng isa at kumuha siya ng isa para sa sarili niya.
Tinutulungan niya lang si Yonsui na magsanay, kaya hindi na kailangan pang gamitin ang ghost teeth knife para sa ganitong ehersisyo. Nagsagawa si Yonsui kasama si Hansen at sinubukang maramdaman ang kasanayan sa kutsilyo ni Hansen. Hindi niya alam kung nagkakamali siya, ngunit pakiramdam niya ay parang nalilito ang kanyang katawan ng isang hindi nakikitang kutsilyong hangin. Mukhang hindi siya makatakas dito. Masyado akong nag-iisip. Talagang naayos niya ang problema sa Under the Sky. Ngunit isang buwan lang ang ginugol niya, kaya paano? At napakahusay niyang nagsagawa ng Under the Sky. Patuloy na iniisip ni Yonsui iyon, ngunit hindi niya ito maunawaan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pumupunta si Yonsui para magsanay kasama si Hansen. Sa ilang kadahilanan, hindi nag-file si Yonsui ng anumang ulat para sabihing naayos ni Hansen ang Under the Sky. Umaasa lang siya na makakapagsanay siya kay Hansen ng ganito, araw-araw. Sa tulong ni Hansen, si Yonsui ay mabilis na naging isang baguhan ng binagong Under the Sky.